Bakit ang dami nabibigo sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa? Ang daming hindi magkasundo, ang daming naghihiwalay, ang daming nag-aaway. Kasi hindi po sila nag-aral kung paano maging mabuting mag-asawa. Amen? Tanong ko po sa mga mag-asawa sa inyo, ilang libro ang binasa nyo tungkol sa pag-aasawa bago kayo nagsama? How many books about marriage have you read, have you studied? Di ba wala? Minsan pa nga yung seminar bago mag-asawa, bago ikasal. Yung mga iba tumatakas pa. 1 oras na lang, 2 oras na lang ng seminar. Tinutulugan pa. Pagkatapos nagtataka na failure daw yung kanilang marriage. Hindi naman pinaghandaan, hindi naman pinag-aralan. Kaya nabibigo. That is the reason why marriages fail. They did not learn how to be good husbands and wife. Amen? Bakit napakarami din nabibigo sa pagiging magulang? Kasi hindi naman pinag-aralan paano maging mabuting magulang. Tanong ko po sa inyo, kayo po mga magulang dyan, ilang libro ang binasa mo tungkol sa pagiging mabuting magulang? How many books have you read, have you learned on being a good parent? Di ba wala? Nag-seminar ka ba? Nakinig ka ba? Sinubukan mo ba na matuto kung paano maging mabuting magulang? Di ba hindi? Pagkatapos magrereklamo ka, bakit ganyan yung anak mo? Bakit pasaway siya? Bakit rebelde siya? Sinisisi mo sa anak mo pero yung sarili mo, hindi mo sinisisi. Amen? Bakit nabibigo ka sa pagiging isang mabuting magulang? Dahil hindi mo naman pinag-aralan kung paano maging mabuting magulang. Amen? Bakit napakarami pong Katoliko lumilipat sa ibang sekta? Bakit napakaraming Katoliko tumitigil sa pagsisimba? Bakit napakaraming Katoliko minsan iniiwanan ang ating pananampalataya? Kasi hindi pinag-aaralan ang ating pananampalataya. Makakarinig lang ng pangaral ng ibang sekta, nahuhulog na, nahuhumaling, nakukuha na. Why do we fail in our Catholic faith? Because we have failed to learn it. We have not studied it. Ilan po sa inyo o sa mga kapamilya nyo ang pinag-aralan ng ating pananampalatayang Katoliko? Ilan sa inyo ang nagba-Bible study? Sigurado kakaunti lang. Amen? How would you expect to be successful, to be more holy in this Catholic faith if you have not studied it, if you have not learned it? Kaya nga, ano ang sagot doon sa tanong, bakit ba tayo nabibigo minsan sa buhay? Why do we fail sometimes in life? The answer, because we did not learn it. We lack in learning. Nagkukulang tayo sa pag-aaral sa kung ano ba dapat ang ating gawin dito sa buhay na ito. Yan ang paanyaya ng propeta Isias sa mga tao. Gusto niyong maging banal, gusto niyong maging mas mabuti? Ano ang sabi niya? Hintuan niyo ang paggawa ng masama at pag-aralan niyo kung paano maging mabuti. Learn to do good. Yan ang sikreto kung paano tayo magiging matagumpay sa buhay ng kabanalan. Learning, pag-aaral, matuto ka. At sabi din ng ating Panginoon, pwede ka ring matuto sa mga taong hipokrito, dito sa mga Pariseo, dito sa mga nagtuturo, kahit na hindi nila sinasabuhay o ginagawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Listen to them. Learn from them. But do not follow their example. Yan po yung isang susi ng tagumpay sa buhay na ito. Kailangan kang matuto, kailangan mo pag-aralan, you need to learn. But it does not stop there. Hindi po natatapos doon. After learning, you need to practice it. Kasi walang kwenta yung nalaman mo pero hindi mo naman sinasabuhay, hindi mo ginagawa sa iyong buhay. Amen? Nang po minsan,
merong isang kwento tungkol sa isang ama. Tinuturuan po sa 10 Commandments itong kanyang anak, maliit na bata. Pero ang tinuro lang ng tatay sa 10 Commandments sa bata ay yung 8th Commandment. Ano po yung 8th Commandment? Patay, di rin alam. Nakalimutan. 8th Commandment, do not bear false witness to your neighbor. Ibig sabihin, huwag kang magsinungaling. Amen? Doon sa 10 utos, yan lang yung tinuturo ng ama. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsisinungaling. Na-memorize naman po ng bata. Nung po minsan, ito pong bata, pumunta sa palengke, may nakitang mansanas. Aba, dinampot, kinuha, hindi nagbayad, tumakbo, umuwi. Nakita po ng tatay. Sabi niya, "Hoy, ano yan? Ba't may mansanas ka? Kinuha ko po doon. Hindi ka nagbayad?" "Opo, basta ko na lang kinuha." Alam niyo po sinabi ng tatay, "Very good. Hindi ka nagsinungaling," sabi niya. Oo, ginawa niya yung kanyang natutunan. Pero may kulang pa dun sa kanyang dapat matutunan. Paano tayo matututo sa ating buhay? Paano tayo matututo sa paggawa ng mabuti? Paano tayo matututo kung paano maging banal? Nandiyan ang banal na kasulatan, ang Biblia. Kailangan nating basahin. Kailangan nating pakinggan araw-araw ang salita ng Diyos. Pero sana yung narinig natin, sana yung natutunan natin, gawin din natin. Huwag tayong mamimili doon sa gusto lang nating gawin. Hindi po ba? Maaaring sasabihin natin, ginagawa ko naman po yung inuutos ng Diyos. Pero meron ka din hindi ginagawang tama. Huwag kang mamimili doon sa dapat mong gawin. Ang dapat mong sundan ay ang kagustuhan ng Diyos doon sa kabuuan. At saan mo malalaman yan? Sa kanyang salita, sa Biblia. Paano tayo magtatagumpay sa buhay na ito? Paano tayo magtatagumpay na makapasok sa susunod na buhay, sa buhay na walang hanggan? Dalawa ang susi. Kailangan nating matuto sa paggawa ng mabuti at kailangan nating isabuhay araw-araw ang ating natututunan.